pagbotohan sa House Plenary ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. One-third o hindi bababa sa 106 na boto ang kailangan para maiakyat ang mga reklamo sa Senado na tatayong impeachment court. Pag-usapan natin yan, kasama natin si former Integrated Bar of the Philippines President, Attorney Domingo Cayosa. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Salamat po sa oras. Good morning, Cheryl. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Attorney, nabanggit niyo po noon na may sufficient basis para magpatuloy nga ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pananaw niyo po, natutugunan ba ng mga reklamo itong mga itinakda ng konstitusyon para nga umusad ang impeachment process? Sapat naman yung mga proseso at mga ebidensya na inihain na at nabigyan naman ng pagkakataon ng Vice Presidente na sumagot. So sapat na ho yun. There is very clear and convincing evidence na there's probable cause. Kaya sana ituloy na yung proseso ngayong araw pagbobotohan ng plenaryo yung committee report ng Committee on Justice. And Attorney, gaano kahalaga itong nominal voting sa ganitong uri ng proseso? May legal o constitutional value ba yung paglalagay ng bawat kongresista ng kanilang boto sa record? Well, lahat naman ng botohan ng Kongreso naka-record 'yan. But yung nominal voting is different in the sense that all the names of the congressmen will be called alphabetically and they will say yes or no or abstain. And some of them maaring naisin nilang mag-explain briefly but not necessarily. So importante 'yan for transparency. And also accountability sapagkat makikita natin sino-sino ba ang mga congressman na sinusulong yung kagustuhan ng kanilang mga constituencies na makita ang katotohanan at mapanagot kung merong mang mananagot dito at sino naman ang nagsasabing wala pang sapat na basehan. So it's very important yan na mechanism and we hope that they will do it within the day. May mga nagsasabi, Attorney, na yung political pressure doon sa mga mambabatas. Sa pananaw po ng batas, paano ba dapat maprotektahan ang integridad at independence ng impeachment process? Number one, yung provision ng Constitution na transparent ito. So nasa publiko, gaya ng ginagawa ninyo. So the role of media here is very important. Sapagkat ang impeachment, matataas na opisyal yan at mga seryosong mga aligasyon ang tinatalakay at may partisipasyon ng publiko. Kaya nga public yung hearing. Pangalawa, dapat hindi ho ito na dribble-dribble sapagkat ang disenyo ng Constitution agad at tuloy-tuloy. Kung mapapansin nyo, ang hearing ng Senado it's supposed to be every day. Para sa ganon, kung guilty yung mataas na opisyal, edi dapat tanggalin para wala ng additional damage to the government or sa public. Pag not guilty naman, edi mapunasan naman yung bahid ng iskandalo o katiwalian sa kanyang pangalan at tuloy-tuloy ang kanyang paninirbisyo. So ito yung dalawang sa tingin ko na makakasiguro tayo na masusunod yung kagustuhan ng taong bayan, yung transparency and then of course yung hindi na dinidelay ito. Ilang beses nang hindi po personal na dumalo si VP Sara sa mga pagdinig. Sa legal standpoint, may epekto ba ito doon sa kabuuang proseso o yung pong kanyang karapatan sa due process? Well, nabigyan na siya ng due process. Yan yung hinihingi niya noon na ibigay sa kanya. But hindi naman siya sumipot. At yung sagot niya, sabi ng marami, it's an answer that is not an answer. But that's her option. So legally, wala namang masyadong epekto yun. But on the practical side, kung hindi ka sumasagot ng diretsahan sa lahat ng punto na binapat po sa iyo, hindi ka nagpa-participate dun sa proseso, sa paningin ng marami, nag-iiwas ka lang. So politically, in the perception ng publiko, which is very important in impeachment process, parang nag-a-avoid ka lang. Kasi kung meron kang matindi at tamang sagot at ebidensya o depensa, lahat ng punto sagutin mo na kaagad para hindi na tumagal. But
I don't know, yung play nila, to my mind, that may backfire against her kasi nga yung perception ng taong bayan. Simple lang pag-iisip ng taong bayan, kung hindi ka sumasagot ng maayos, hindi ka sumisipot, hindi ka nagpapakita, baka may tinatago ka. Parang ganon. So, whether or not that will translate into votes in the House of Representatives or the Senate remains to be seen. May mga petisyon na umaabot sa Korte Suprema kaugnay ng impeachment. Hanggang saan yung kapangyarihan po ng hudikatura pagdating sa mga usaping itinuturing na political question? Pag political question ho, walang pakialam at walang jurisdiction at authority na makialam ang Supreme Court. Yung impeachment, malinaw din ho yan sa konstitusyon, that is the exclusive domain of the elected representatives of the people, yung mga congressman at mga senador. Kaya nga, pati yung desisyon sa impeachment court, hindi yan appealable sa Supreme Court. That's a political process, a legal and political process at sana hindi nakikialam. So sa tingin ko, the Supreme Court has learned its lesson. Kasi kung maalala ninyo, last year, nakialam sila din sa pending impeachment trials sa Senado. Yes. At binatikos sila ng halos lahat ng nakakaalam ng batas. Napahiya sila ng todo dyan. So ngayon, nag-iingat na sila because they also have to respect the Constitution and act within the bounds of their power. So ngayon, medyo maingat na sila. Kahit may pending petitions, humihingi ng mga TRO para pahintuin, hindi naman na nila binibigay yung TRO. Kapag naipasa na ito sa Senado, ano-ano yung mga mahahalagang legal na yugto ng impeachment trial na dapat abangan ng publiko, attorney? Ang pinaka-importante dyan yung presentation of evidence of both sides. Diba? Yung ebidensya ng prosecution, halos alam na natin kasi tinalakay na nga dyan dun sa determination of probable cause. Ang sabi naman ng mga testigo at ng mga complainant, marami pang ibang corroborating evidence kung kinakailangan. So ang importante dyan, malaman na natin ano ba talaga ang detalyadong kasagutan ng Vice President o eksplanasyon dito sa mga lumalabas na hindi tamang pangyayari. Diba? Pangalawa, importante na nakita na natin ang mga records hindi lang ng mga testigo na individual, kundi yung mga report ng government agencies, COA, Philippine Statistics Authority, NBI, AMLAC. These are very credible pieces of evidence. Kinakailangang sagutin o explain ng Vice President yan dun sa Senado kung nanaisin niya. Alright, marami pong salamat for joining us this morning, Attorney Domingo Cayosa. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.